Isasakay ko ng last lap para Tacloban sana. Nagkano siya, baliling. Kumbaga yung ulo niya tumagilid. Kaya sangi. Oo. Bali tumatagilid yung ulo? Oo, tumatagilid. Paano pre? Uy, nakaside ng konti ko. Tips pare, magbibigay ka ba ng tips? Nagbibigay ako tip, 15. Hi, ako si Cristiano Campo Canlas, ang may-ari ng Japan Surplus Loft or Anaya and Verdugo. Kamusta mga ka-steady bird? Long time no look. For today's video nga pala, andito tayo kay Wrecker. Kay Cristiano Campo Canlas pala, ang isa sa mga polling king ng Angeles City. Mukha lang Verdugo yan pero komedyante yan sa totoong buhay. Kasama nga rin pala natin si Aljay tsaka Gestoni. Andito sila para pagtawanan yung ating bida habang na-interview. O diba, ang cute niya mukha siyang bear. O siya, bago tayo magsimula, at syara mo. Tuwing gabi, nasa palengke pala ako. Makikita nyo ako doon na nagsusupply kami ng baboy doon. Retailer at saka wholesaler kami. Yung pangalan pala ng store namin is Jason and Dags. Pagkatapos ko magtinda sa palengke, tuwing umaga, doon pa lang ako nakakapag-ibon. Hanggang lunch, pero pagdating na ng hapon, si misis ko na yung nag-ano sa mga ibon ko. Naturuan ko na siya kung paano mga ginagawa niya or yung ibibigay sa mga ibon. Bali, nagsimula pala ako sa pag-iibon sa mga kuya ko pa. Hilig nila ng mga bata pa kami. Tapos, hanggang sa ako na yung tumanda, nauso na yung mga karerang malayuan, hanggang Tacloban or Santa Ana. Yun, dun na ako na kumbaga, naumaling sa pag-iibon. Unang sabak ko sa karera, hindi ako pinalad. Kumbaga, pangit yung naging resulta. Kasi wala pa ako talagang magagandang quality na ibon nun. Kumbaga yung mga materyales na talaga. Naging kwera ko kay paring Joey Galang. Yan, kumuha ko ng mga Japan na lasingsing, Florizone, kulit. Hanggang sa nasubukan ko sila sa first race ko sa South, sa CMRFC. Nabutas yung ibon ko pero up to third lap to hanggang Allen Samar, kumbaga bumawi na lang siya. Nag fourth overall ako hanggang Tacloban. Tapos yung mga latest ngayon, yan yung mga kinarera ko sa North din. Yung si Crazy, yung tatay niyan, breed ko na, linaro ko na sa South. Before last lap Tacloban, nag number 6 siya sa overallan. Allen Samar. Nagkasakit yung ibon, nagkakeling, kaya tinawag namin na sangi ni paring Hendrix Kennoki. Tapos yun, binred ko yung ibon, hiniram ko sa kanya, linabas niya yung 2 times finisher ko North, si Crazy, nag-finisher ng MPUF Palawi, tapos ngayon yung huli Santa Ana naman. Ito pala yung tinatawag namin sangi ni paring Hendrix Noki. Siya pala yung tatay ni Palawi, yung tinatawag kong si Crazy, yung 2 times finisher North, Palawi at saka Santa Ana. Ito yung tatay niya. Breed ko na to. Linaro ko to sa South. Finisher ng Tacloban to. Last lap nagka-kailing pa. Pero umuwi, cut off na nga lang. Ito nga pala si Crazy, yung 2 times North finisher ko sa Palawi at saka sa Santa Ana. Unang achievements pala nito, linaro ko sa PUF. Nag-complete clocking siya hanggang second to the last lap. Kaso nung last lap sa Palawi, walang nag-clock na live. May nag-clock, old bird sila, yung mga butas-butas sila. So, pumarty pa rin siya. Tsaka, patibayan champion siya. Tapos, sa KFC naman, young bird siya doon. KFC to TGRC. Sa KFC, nag-fifth overall siya. Sa
TGRC naman, nag 7 overall lang siya. Hindi siya naka old bird kasi nung entry ng old bird, kasalukuyan niyang ano, nasa last lap ng PUF sa Palawi Island. Kumbaga hinabol ko lang siya. Nakahabol na siya sa young bird category, KFC TGRC. Bale yung mga hawak ko na ibon dito, 3/4 lahat galing kay parin Joey Galang. Na-acquired ko noon 2019, 2020. Malakas pa yung baboy noon kaya nakabili ako ng quality na ibon. Kumbaga, nag-invest din talaga ako sa kanila. Tapos yung mga iba, meron din Reiso, tsaka Goke. Pero more on Galang yung mga ibon ko dito. Tsaka sila yung mga nananalo talaga. Kumuha din ako ng mga kulit, Florizone, sa mga Japan na lasing-sing nila. Pero yung sa mga nakuha ko sa kanila, sa mga nasubukan ko, yung mga Florizone at saka kulit, sila yung nasusubukan ko sa pandulo. Pero pagdating naman sa pabilisan, hindi nagpapahuli yung mga Japan ko. Yung mga nanalo ko sa South, yung si 12 overall at saka si 38 overall sa KFC, kaso na stop kasi may bird flu. Ito yung 9 nila. Many times pulling winner. Direct acquired ko kay parin Joey Galang. Ito yung pinaka-paborito ko sa mga velvet na nakuha ko sa kanila. Bali sa breeding pa lang, minomonitor ko na yung mga ginagamit ko na ibon. Di lang kasi ako basta-basta nagprepare sa mga ibon ko. Tinitignan ko madalas hipo ng katawan, sukat ng babae at saka lalaki. Hindi ko pinag-prepare yung parehong malaki. Madalas pinipare ko medium to small. Minsan may parehong medium kasi hindi natin maiwasan. May mga hen talaga na malalaki. Katulad nito, ako pinipare ko yung itim ko sa mga pula. Bali yan, Stitch at saka Florizone. Tapos dito naman, to breed ko na to, ito sa 12 overall. Kinross ko siya sa Japan din. Ito naman, mga alasing-sing. Nalaro ni parin Joey to sa PHA. May butas na isa to. Pinair ko rin siya sa Japan din. Bale, pag iwawalay ko na pala yung mga inakay nila, nakikita ko na sa kanila kung sino may mga potential. Hanggang sa market sila sa flyer slope, minomonitor ko sila kung sino yung mga hindi nagkakasakit, yung may mga tamad or masipag sa liparan. Pero ako, bumabase talaga ako yung mga gusto ko sa yung mga may self-recovery number 1 during yung pag galing siya sa karera. Tapos sa katawan naman, gustong gusto ko yung apple body, tapos yung hindi gaano mahaba yung buntot. Yung iba nga sinasabi nila yung masikip yung kilikili, pero number 1 talaga sa akin yung apple body. Sa akin siyempre yung healthy na ibon, hindi nagkakasakit talaga. Sa recovery, binibigyan ko siya ng sneaky mix. Tapos sa tubig, ginagamit ko yung glucose na gawa ng Marathon Pro. Hinahaluan ko siya ng honey. Yun lang. Tapos at saka yung sneaky mix pagdating nila ng linggo. Tapos sa Monday naman, hindi ako nagpapalipad. More on cleansing ako. Binibigyan ko ng Enroflox yung ibon ko, yung mga galing karera. All plain lang ako nun. Tapos sa Tuesday naman, yan, nagbibigay na ako ng probiotics dyan. Ginagamit ko nga palang probiotics, Tulome. So sa hapon, all plain din ako. Sa pagkain, sa patuka. Kasi sa umaga, binibigay ko na lahat ng ibibigay ko sa ibon. Para pag sa tanghali, si misis ko na yung magpapakain at magpapainom, all plain na lang. Pagdating naman sa Wednesday, yan, nagmi-mix na ako ng mga sa patuka. Inaaluan ko ng yan,
B-Pure at saka yung Marathon Pro. Binabind ko siya sa olive oil. Nagdidepende pa rin ako kung mainit or taglamig. Tapos sa hapon, plain lang ulit. Pagdating naman ng Thursday, nagbibigay ako para sa atay. Kasama nung marathon. Kumbaga kasi, yung marathon kasi maganda yung paano niya eh. Dati, ginagamit ko lang siya twice a week. Pero nung lately, yung nagugustuhan ko, gumanda yung ng ibon ko, inumpisan ko siya ng Tuesday, Wednesday, hanggang Thursday. Kasi sa Friday, all plain na ako. Nagbibigay ako ng gamot kapag magpapakain na ako ng hapon. Para ano yun, basketing. Kumbaga basketing na. Doon na ako nagbibigay ng gamot. Pero sa pagkain, all plain lahat yun. Gusto ko i-beat ko yung previous record ko. Higitan ko yung naging resulta ko nung nakaraan. Hanggang sa makuha natin yung pinakasolidong panalo talaga. Mapapayo ko nga pala sa mga kapwa fanshiers ko dyan. Continuous learning lang. Kahit na marunong na tayo, kailangan marami ka pang kailangan matutunan talaga para ma-upgrade yung sistema mo or sa breeding. O kaya manood kayo sa mga yung mga vlogger na nag-share ng mga tips. Yan, pwede rin yan. Pagdating naman sa bloodline, masasuggest ko lang, pumunta na kayo sa mga, kumbaga, champion fanshiers talaga. Tulad ko, nung newbie ako, marami rin akong nabili na mga, alam nyo na, yung susubukin. Pero lately, na-realize ko, iba pa rin talaga pag sumubok ka ng mga dekalibring linyada. Special shoutout pala sa partner ko, si Jan Pascual, Kawigan. Shoutout sa'yo, boss. Saka kay paring Remark, saka sa mga Team EPSA, yung coordinator ko dyan, si paring Jazz at Maring Jolina. Sa Team Sabang Maysak, Jess Tony, saka Boss LJ, Bet3, scatter na. Shoutout ko rin pala si Darren Delpin, saka si Sunny Boy. Yan, mabuhay kayong gusto nyo. Ivan, talpakan na.